Hello Katden fans! Legit resibo ito mga kasombreros. And then magsasaning puwersa ang ABS-CBN at GMA na naman mga kasombreros, no? Yan at marami pang items natin. So unahin ko ito, kagabi ay talagang nag-uusap. Hindi ko alam kung ang management kasi alam naman natin na actually tatlo rito ang resibo na legit mga kasombreros. Talagang magkasabay lang kagabi or kahapon pa mga kasombreros itong pag-post ng Katden ng same product, no? May aso sila. Si Ma'am Catherine ay sa Nutri-Chunks, si Sir Alden naman ay sa Alpha Pro Dog Food mga kasombreros. So parehong dog food ito. Si Ma'am Catherine dito ay si Snowy. Tapos yung kay Sir Alden naman ay maliban dito sa kanyang Alpha Pro Dog Food ay nag-post din siya, of course, yung kanyang pagbisita kahapon sa PAWS or Philippine Animal Welfare Society mga kasombreros, na kung saan ay may hawak-hawak nga siya na aso. And so yung parang yung PAWS niya pala kahapon ay ano rin pala yun, no? Tawag dito, sponsored by Alpha Pro Dog Food mga kasombreros na kanyang brand na ini-endorse. So talagang hindi na nakakagulat kasi alam naman natin yung Nutri-Chunks at saka yung Alpha Pro Dog Food ay iisa lang po na team, no? Iisang kumaga pa parang ano sila, parang interconnected or sister company, something like that mga kasombreros, ang Alpha Pro Dog Food at saka Nutri-Chunks ni Ma'am Catherine. So iisa yung tawag dito, yung parang team, no, na i-flash din natin for how many times nandito sa ating channel, na iisang team lang, parang isang crew lang ba or production team ang gumagawa ng kanilang endorsement mga kasombreros. So parang hindi na ako nagulat kagabi na magkasunod silang tawag dito, nag-post. Kasi nga alam kong iisa naman ang team mga kasombreros. So iisang schedule, parang iisang araw lang yung yung nasa iisang araw or petsa lang sila nagpo-post mga kasombreros, kasi may scheduling yan, you know? O ngayong araw mag-post tayo ng ganito, so ngayong araw Instagram ganito, so ganun siya mga kasombreros. Yung Catherine dito, kasama niya of course na si Snowy na kanyang fur baby mga kasombreros. Si Ma'am Catherine sa Instagram ito, at meron na actually siyang caption dito mga kasombreros. Ang cute dito ni Ma'am Catherine at ni Snowy. So parang pinapakain niya dito si Snowy, tapos meron dito nakaupo siya, and then yon, tapos yung isa ay sobrang close nila mga kasombreros. Sabi dito ni Ma'am Cat sa kanyang caption ay for my little Snow, si Snowy, I trust only Nutri-Chunks, tapos heart na kulay blue. Perfect for small breeds with tiny teeth and tummy. Easy to chew, easy to digest, and shows my love in every meal. Tapos yung aso na mukha mga kasombreros, no? Ang cute-cute ni Kutring or ni Katring mga kasombreros. So tapos si Sir Alden naman dito ay maliban dun sa post, yung pinost ng Nutri-Chunks or ni Alpha Pro mismo mga kasombreros sa kanilang Facebook ay sa 2 hours ago, maliit man sa sukat, todo naman ang sayang hatid sa buhay nila. Ang Alpha Pro Small Bites ay ginawa para sa small breeds na edad na 1 taon pataas, madaling tunawin at suwak sa kanilang maliit na ngipin. Bagay, di ba? Parang tinagalog lang nila yung caption ni Ma'am Catherine, tinagalog lang nila yung kay Ma'am Catherine kasi English O di ba, sabi niya, maliit man sa sukat, todo naman ang siyang hatid sa buhay nila. Ang Alpha Pro Small Bites ay ginawa para sa small breeds na edad 1 taon pataas, madaling tunawin at suwak sa kanilang maliit na ngipin. English yung kay Ma'am Catherine, yung kay yung kay Sir Alden Tagalog. Naku, wag niyo kaming lukohin. Translate natin ulit yung kay Ma'am Catherine. For my little Snow, I trust perfect for small breeds, maliit daw na na mga breeds with tiny teeth and tummy, easy to chew, easy to digest, and shows milk on every meal. So tinagalog nga lang nila mga kasombreros yung kay Sir Alden. Tapos yung sabi dito, swak sa kanilang maliit na ngipin. So pareho nga lang sila mga kasombreros.
Tapos si Sir Alden ay Tagalog, si Ma'am Catherine naman ay English. So para hindi gaanong halata, no? Hindi, joke lang po mga kasambreros. So pero yun po, no, talagang team panatag lang tayo mga kasambreros. So kunwari hindi natin alam na iisang ano lang yung ano. So yun po. So kidding aside, move on tayo sa next item natin. So ito na ha, magiging pasabog ito ng GMA at saka ABS-CBN ay tawag dito, although hindi ito gaano related sa CATDEN, pero ang ASAP, parang yung ASAP nila ay i-airy na, no, sa GMA. Yun yung usap-usapan ngayon mga kasambreros kasi nga may issue, di ba? Ang ABS-CBN sa TV5 na hindi sila nakapagbayad ng 1 billion. So, sa kanilang ano yun, parang share or hindi yung tax pero share ng ABS-CBN dapat na revenue ay bayaran nila sa TV5. So, parang hindi sila nakapagbayad. So, parang ito yung usap-usapan ngayon na tawag dito, huwag nating ito yung usap-usapan ngayon na parang magkakaroon ng collaboration na naman ang GMA at saka yung ABS-CBN. First time in the history ito ng ABS-CBN at saka ng GMA mga kasembreros for how many years na hindi, kasi ASAP to no? Talagang isa sa mga main show ito ng ABS-CBN mga kasembreros. So dati kasi di ba si Ma'am Catherine talaga nag-guest pa siya dito sa ASAP pero ngayon parang bihira na. So kung mag-guest man siya tapos GMA na so tawid bakod na lang sila mga kasembreros. Or parang isushoot lang siya doon sa building nila ng ABS-CBN tapos ipapalabas sa GMA. Parang ano ba, parang showtime, no? Ganun siya mga kasambreros. Share ko lang po, no, kasi parang big ano rin ito sa ABS-CBN at saka sa GMA. And of course sa mga tao, first time ito na mangyayari kung sakasakali. And then ito, so kahapon spotted rin Sir Alden, no, na palabas na doon sa kanilang charity work nga mga kasambreros. So tatlong ano pala, no? Grabe, tatlong charity foundations or yun, tatlong institutions yung tinulungan ni Sir Alden kahapon. Dito ay palabas na siya, ano, hi Sir Alden, sabing ganun nung nagano sa kanya mga kasambreros. Tapos syempre pinansin ni Pops Alden, no? Si yung tao mga kasambreros. Si ate. So tatlo pala mga kasambreros yung kanyang pinuntahan kahapon. Ito po ay nasa East Avenue Medical Center siya. Yung isa nga dito ay namimigay siya ng regalo, stuffed toy doon sa hospital mga kasambreros. So grabe, no, nakaka-touch talaga mga kasambreros, East Avenue Medical Center. Ibang klase talaga ang puso ni Sir Alden mga kasambreros. Tapos may mga, yung GMA Sparkle Artist Center, may mga, yung mga pictures na ito ay kuha nila mga kasambreros, no? Post nila sa kanilang Facebook page kagabi. So, grabe, talaga nakaka-touch mga kasambreros itong ginawa talaga ni Sir Alden. Parang, he's making a difference talaga. Pag sinabi niyang making a difference, so, he's really making a difference. Hindi lang siya sa kumbaga pa, hindi lang siya sa bibig kundi sa actions talaga mga kasambreros, not just words but actions, no? Tapos may isa dito sa labas siya naka-white siya, tapos yun, namimigay siya ng mga regalo mga kasambreros. Hindi ko alam kung meron siyang pero palagay ko meron, may mga cash talaga ito mga kasambreros, no? Na binibigay si Sir Alden, yung AR Foundation. So, dyan na pupunta yung kanilang dito, yung mga pinagpagura ni Sir Alden, nagsisponsor, yung mga nagdo-donate mga kasambreros, and so on. And then ito, next item natin, ang Honda Giorno ni Sir Alden na nag-post kagabi mga kasambreros ng kanyang ng kanilang bagong post mga kasambreros, kung saan nga dito ay naka-brown si Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos parang reminder lang ito kasi same picture, same damit naman mga kasambreros yung pinopost nila ever since. Parang wala pa silang bagong yung pictorial or shoot mga kasambreros ng Honda Giorno.
Mostly kasi ganito, no? Naka-brown siya mga kasembreros sa kanyang mga shoot or sa kanyang ano dito, sa kanyang outfit. And then ito, next item natin. So, tinanong siya dito, mamaya papakinggan natin ito mga kasembreros, no? 27-second video. Or 27 seconds na video mga kasembreros. Ang sabi ang tanong dito is why is being kind online important to you? Ito yung kanilang part ng kanilang Click Kindness na campaign mga kasembreros. So which is tama, no? Ito yung sasabi ko rin sa Word of God natin na sinabi ni Sir Alden dito na public figures sila, tapos may mga tao na nakatingin sa kanila kasi nga sikat sila, no? Ganon mga kasembreros. So sometimes ginagaya sila ng mga tao, yung kanilang ginagawa, sinasabi and so on, and yung platform na meron sila, ang platform na meron tayo ay dapat gamitin para sa pag-inspire, pagbigay ng inspire o inspiration mga kasembreros sa tao. So which is definitely true mga kasembreros. Maging good example ba? Yun yung kanyang gusto nga sabihin. Kasi nga public figure, no? May mga public servants, may public figures. So sila, which is tama, yun yung sasabi ko na yung mga vlogger, yung mga sikat na artista, dapat they behave. Kasi nga maraming mata ang nakakita sa kanila. So kung maraming mata, maraming tenga ang nakikinig sa kanila, tapos mali yung kanilang example, mali yung kanilang especially talaga sa dito sa paghanap ng partner, no? Kasi may mga artista talaga na yung girlfriend, boyfriend ngayon iba. Tapos after a year, iba na naman. So after 2 years, iba na naman. So ganun siya mga kasembreros, no? May mga artista talaga na ganun. So kung kay Sir Alden, and of course yung mga hates, yung mga comments na sobrang akala mo sila yung nagpapasahod sa artista. So may mga ganun talaga mga kasembreros. Kung kaya ito yung campaign na ginagawa ng GMA Sparkle mga kasembreros at nila Sir Alden. And then ito, may isang picture dito, no, sa labas din. Ang isang fan mga kasembreros na naka-cap or naka-sombrero. Nagpa-picture siya kay RJ, kay Tisoy mga kasembreros. Naka-white naman si Tisoy at saka naka-glasses. So palagay ko nagbihis si Tisoy mga kasembreros, no? Kasi naka-black siya sa tahanang walang hagdan. Tahanang walang hagdan mga kasembreros. Tapos naka-white naman siya sa dito sa isa. So ganun mga kasembreros, no? So pause, tama, pause, Philippine Animal Welfare Society, tapos East Avenue Medical Center, tapos yung sa tahanang walang hagdan. So tatlo yung kanyang institutions na tinulungan kahapon, no, Sunday. So grabe, ibang level si Pops Alden. Sana ang talagang inaano ko dito, sana lahat ng or hindi man lahat, parang magkaroon pa ng maraming artista ba naman magkaroon ng advocacy. Gamitin nila yung kanilang platform, yung kanilang kasikatan sa paggawa ng mabuti. And then ito, spotted daw si Ma'am Catherine, no, dito sa isang video. Catherine spotted with, tapos may arrow na nakalagay mga kasembreros, no. Wala hindi makita yung kung sino yung kasama niya mga kasembreros. Parang tinatawag yata siya dito, naka-mute kasi at saka may music Tapos tinatawag siya, nag-hi-hi si Ma'am Catherine sa likod. Siguro tinatawag si attorney. Tapos lumingon siya kasi nga tinatawag siya mga kasembreros. Palagay ko ito pa yung time pa ito ng Katmil, no, na kung saan ay nag-basketball si Daniel Padilla dito. And then of course support pa si Ma'am Catherine dati sa kanyang boyfriend mga kasembreros na si Daniel. Pero ngayon ayan, no. So throwback lamang ito mga kasembreros na kasi wala naman nakalagay Catherine spotted with. Parang may content lang siguro ito mga kasembreros. Spotted with, wala namang nakalagay, hindi ko makita, no. Naka-arrow down. So yun, pero 99% akong sure na si DJ ang kanyang sinusuportahan dito sa kanyang sa video na ito mga kasembreros. So kasi basketballista si DJ, di ba dati? And then ito, last item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, no,
Meron siyang picture dito na nakaupo siya. Tapos parang pa-cute-cute siya mga kasembreros. Nakaupo siya sa sahig. Tapos parang nagpapa-cute sa camera. Naka-glasses si attorney. Tapos naka-white and then naka-black mga kasembreros. Hindi ko lang baka may sira itong ano. Tapos itong isang picture ay nakuhaan yung mga sapatos dito, no? Na nakalagay sa shoe rack mga kasembreros. Option 4, so many seats talaga. Tapos si Ma'am Kath mga kasembreros. Option 3, hindi ko lang, parang gumagawa yata siya na dito. Pero palagay ko throwback din ito mga kasembreros, no? Itong nakaupo si attorney mga kasembreros. So sobrang cute lang ni sobrang cute na ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. So aabangan ko rin talaga yung gagawin nila sa Christmas party ng ABS-CBN. Kasi alam kong meron talaga silang gagawin mga kasembreros noon. So dati 'di ba sa Araneta sila. Ngayon hindi ko lang alam kung saan sila mga kasembreros magkakaroon ng dito ng event or ng Christmas party. So aabangan din natin 'yan mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items, no? Sana po ay pakinggan po natin. Pakinggan mo natin itong kay Sir Alden. Tapos, actually dalawa ito, no? Yung mga short videos niya, mga kasembreros, para ma-appreciate ninyo. Tapos, ang napakagandang salita po ng Panginoon afterwards. Ngayon po ay December 8, 2025, Monday na po. No, Blessed Monday po sa bawat isa, ha? Sana po ay you're doing good, blessed, and happy so far. Sana po ay pangin po natin ito and then ang word the Lord afterwards. Hi, Alden! Number one, we're public figures. A lot of people look up to us, and sometimes they really emulate almost everything that we do. So the platform that we have right now has to be used properly for the mere sake of inspiration. Because kaya kami nandito and kaya kami nabigyan ng ganitong posisyon dito sa industriya is to really inspire people and give them enough reasons to be kind every day. At para po sa ating Word of God is sobrang ganda nito mga kasembreros at sobrang lalim, ha. Ang title natin ay Huling Oras. 1 John chapter 2 verse 18. Little children, it is the last hour. And as you have heard that the Antichrist is coming. So yung mga Antichrist mga kasembreros, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. So mga kasembreros, ito po si Apostle John ay nagsusulat sa time nila, kaysa oras at panahon nila mga kasembreros. So sabi natin, tagal na nun kasi matagal na itong Biblia. Pero hanggang ngayon wala pa rin hindi pa rin dumadating si Lord Jesus Christ. Pero ang Antichrist, si Satan, si Lucifer mga kasembreros at ang kanyang mga demonyo ay nandito na sa mundong ito, and they are so many. Imagine natin kung tayo po ay busy sa schedules natin araw-araw, ang kinakabisihan nila ay ang tao ay masilo at saka ma-attempt mga kasembreros na matukso nila sa mga kasalanan, mag-aaway ang mag-asawa, mag-aaway ang pamilya. Gustong-gusto nila yan, no? Yung lumalaban ng anak sa magulang, yung busy-busy ka na sa mundo, busy-busy ka na sa trabaho, overtime dito, overtime doon, tapos wala ka ng panahon sa Biblia. Nako, natutuwa ang demonyo dyan mga kasembreros kapag hindi ka nagsisimba, kapag ikaw ay hindi mapagmahal sa magulang, sa kapatid, sa asawa. Nako, gustong-gusto ni Satan yan mga kasembreros. Ang mga Antichrist na ito ay may mga mamuno kasi, no? Kung sa mundong ito ay pinagarian ni Satan mga kasembreros, kung ang ang kay Lord Jesus Christ ay may mga leaders, may mga pastors, may mga bishops, may mga evangelists, may mga prophets, may mga members of the church mga kasembreros, ang demonyo din po ay mayroon. So meron silang organizations mga kasembreros at mga grupo na na ginagamit at saka instrumento ni Satanas mga kasembreros para sila din ay magamit sa mga gawain ni Satanas mga kasembreros. So ganun po siya. So this world is a battle between good and evil. So saan ka papanig? Sa good or sa evil? So wala pong sa gitna, ha? Walang pumapagitna mga kasembreros kasi sa isang labanan kapag ikaw nasa gitna, pag nagtira yung kaliwa, ikaw ang tatamaan. Kapag nagtira ang kanan, so ikaw rin ang unang tatamaan. So, mas kawawa ka kapag wala kang prinsipyo or wala kang pinipili mga kasembreros. So, syempre, of course, no, nasa good side tayo mga kasembreros, nasa kay Lord tayo. So, between
ano lang to, between God and Satan, between good and evil, between bad and good, mga kasembreros. So, last hour. So, kapag tayo po ay, kunwari, iniisip natin na last hour na ito, we have to work harder and we have to do the will of God faster, better, and more equipped, mga kasembreros. Maglalaan tayo ng panahon sa Biblia, mananalangin tayo, let's share the good news, let's share the gospel of Jesus Christ, mga kasembreros, that He was crucified and on the third day He rose again from the dead, mga kasembreros, no? So, ganun po siya. Tayo po ay mga anak ng Diyos, so let's walk in the light, mga kasembreros, kasi ang Diyos natin ay ilaw. We are to shine. Dapat mag-shine tayo, mga kasos, bilang mga instrumento, bilang mga beacons of pure light, mga kasembreros, in an increasingly darkening world. So, ang mundong ito ay talagang dilim na ng padilim, pawasak na ng pawasak, mga kasembreros. So, pero meron tayong pag-asa, okay? We are not to be dazzled by the counterfeit illumination of the fallen world system, which places the beautiful side of evil and the deceptive lies of false teachers in our path and seeks to entrap and ensnare us with their shallow enticements and ungodly philosophy. So, ito yung danger, yung panganib, mga kasembreros, kapag tayo po ay walang alam at saka hindi knowledgeable sa Biblia. Anything na maririnig natin, anything na sasabihin sa atin, kahit mali, susundin natin because we have no, wala sa atin yung knowledge ba, yung kaalaman sa Biblia, mga kasembreros. So, yung mga philosophies, yung mga antichrist na pala yung nagsasabi sa'yo, yung antichrist na pala yung nangiinganyo sa'yo, mga demonyo na pala yung nangiinganyo sa'yo, but you still obey because you don't have the proper and enough knowledge of the gospel, mga kasembreros. So the marks of maturing Christian is a love and the love for God, obedience to His word, and a desire to honor Him in all things. And John gives some clear instructions on practical Christian living and some obvious indications of spiritual growth and Christian responsibility. So si Apostle John dito ay nag-emphasize ng mga points, no, na dapat natin gawin, mga kasembreros, sa mundong ito. So we have to kailangan maging wais tayo kasi sa mga huling oras, sa mga huling panahon, marami ang magsisilabasang mga ako ang Kristo, ito ang tama, ito ang tamang daan, ito ang dapat na daanan mo, ito ang dapat paniwalaan mo, ito dapat. So marami ngayon, no, marami na talaga ang nagsisibol at saka marami na rin ang mga antichrist, mga kasembreros. So ko sa isang interview, no, yung Thailand is one of the parang homosexuality, yung mga lalaki nagiging babae, yung parang ganun siya, basta marami daw doon basta grabe yung daw doon, no, parang pinakamaraming homosexuals, no. Sorry po sa term, mga kasembreros, pero yun po, no, sa Thailand. Parang akala mo babae sila pero mga lalaki pala, nagpa-change or sa sex change, na parang something like that, mga kasembreros. So yun, tapos mga iniinom silang mga kung ano-ano para magmukhang babae, mga. So parang normal lang daw yan sa Thailand, mga kasembreros, no. I'm not condemning Thailand naman, pero ko lang kasi sa isang interview na narinig ko po, mga kasembreros, no, and nakikita naman sa mga party na ginagawa nila, mga kasembreros, no. So as a final thought natin, dahil huling oras na po, mga kasembreros, we have to mag-double time din tayo. Okay? Huwag tayong tatamad-tamad when it comes to Holy Bible, when it comes to prayer, when it comes to doing the will of God. No, mahal natin siya ng buong puso, lakas, kaluluwa at isipan, at mahal natin ang ating kapwa-tao gaya nating sarili. So ang kapwa-tao na sinasabi dito, neighbor na sinasabi ng Panginoon, ay yung ating magulang, asawa, anak, kapatid, no? Yung ating mga family, yung ating mga kaibigan, and all the people na ma-encounter natin, mga kasembreros. So, iba naman kapag justice, no? Kapag hustisya at corruption ang pinag-uusapan natin. So, wag nating, it's not tolerating what is evil, what is bad, mga kasembreros, kasi ang Antichrist ay talagang dumadami na ngayon, mga kasembreros. So, padamihin din natin, no? I-multiply din natin ang mga kamanggagawa natin kay Lord Jesus Christ. Alright, so yun lang sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, no?
at saka hard work mga kasambreros, double time sa paggawa ng kalooban ng Panginoon sa mga huling oras at panahon. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros. Yan pa, alam po. I love you all.